Hallelujah. Diyos Ama sa langit, sambahin nawa ang iyong ngalan. Kami po'y patuloy na narito sa aming huling pagsamba. Kami po'y lumuluhog sa inyong mahabaging trono para bigyan ng gabay ang aming gagawing pagsamba sa inyo sa gabing ito. Tulungan mo, Lord, na maging makabuluhan sa bawat isa sa amin ang bawat salita mo na aming papakinggan. Tulungan mo, Lord, na tanggapin ang aming pagsamba, Panginoon, para po sa inyo, Diyos. At naway yung mga mensahe na aming mapapakinggan ay malaking maitulong, Lord, sa aming mga pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tayo po'y darako sa ating huling, yung huli nating series message, yung ating pong True Disciples Need. Yan. I-skip na po natin. Yan. Yan, natalakay na po natin yung why we need to evangelize, why we need to attend fellowship, and why we need to give tithes and offering. Ngayon po, yung why we need to read and meditate the Word of God. Amen. Yan po mga yan po yung pangangailangan natin bilang isang mananampalataya. Yan po yung pinaka-basic Christian life. At wala pa nga dyan yung why we need to pray dahil sabi ko natalakay na natin. Ibig sabihin yan, ito yung kailangan natin bilang mga Christian, bilang mga born again. Ito yung bahagi dapat ng buhay natin. Ibig sabihin, in everyday life, dapat nagagawa natin ito sa ating mga buhay. Di ba? Yan na po yung yung buhay Christian natin, yan po iikot pagdating sa mga spiritual na buhay. Dapat nagagampanan o nagagawa natin yung mga bagay na yan. Amen? Ngayon po, ay tatalakayin nga po natin yung why we need to read and meditate the Word of God. Yan po yung tatalakayan natin. Basahin po natin yung ating talata. Sabi diyan, kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad ng nakaswa doon, sa ganoon magiging masagana at matagal ang iyong pamumuhay. Man, dito makikita po natin mga kapatid, na kung natatandaan nyo yung talata natin sa Hebreo 10:25, yung word din na ginamit ni Lord doon na huwag kaligtaan yung pagtitipon. Ibig sabihin, ganun kahalaga yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Huwag daw nating kalilimutan. Kasi pag sinabi mo kasing huwag kalilimutan, ibig sabihin, kailangan ito ng isang tao at bilang mananampalataya. Amen. Kaya po, pamagatan po natin yan, ang kahalagahan ng pagbabasa at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? Walang iba kundi po itong Biblia. Amen? Bago sa talatang yan, amen, bago po natin na talakayin yung kahalagahan yan, babalikan ko lang yung tungkol po dito sa Biblia. Kasi siguro yung iba sa atin medyo hindi pa nila nalaman kung ano po ba yung tungkol dito sa salita ng Panginoon. Saan ba galing ito? Di ba? Ano ba tong Biblia? Ano ba yung salita ng ating Panginoon? Timothy 13-17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Amen. Bigyan focus po natin dyan yung word na inspiration of God. Sa Tagalog po, sabi nga yung kinasihan ng Diyos. Sabi nga po rito, all scripture is given by inspiration of God. Pag sinabing inspiration, yung word na inspiration, sa Greek word yon. Siguro yung mga first-timer na nandito, ginagamit natin yung Greek word kasi yun yung nakalagay, yun yung talagang pinaka-right word. Diba? Kasi minsan pag nilipat sa English, nilipat sa Tagalog, nababago. Ibig sabihin, nung sinabi ng Diyos doon sa sumulat, yung ibig sabihin niyan, yung Greek word theopneustos ay God-breath. Ibig sabihin, hiningahan ng Diyos. Diba? At tatandaan nyo, nung nilikha ang tao, diba, galing siya sa alabok, wala pa siyang buhay. Nung hiningahan siya ng Diyos, doon pa lang siya nagkaroon ng buhay. Amen. Kaya dito makikita natin, sabi nga po natin dito, amen, binibigyan din dito na yung scripture ay produkto ng hininga ng Diyos. Ito raw po, ay produkto po to ng hininga ng Diyos. Yung ginamit nating talata, produkto yan ng hininga ng Diyos. Ano ibig sabihin John? Hindi lang to basta hiningahan, kundi inihinga ng Diyos,
Ibig sabihin, galing mismo sa Diyos ito. Itong mga salita ng Diyos na nandito, yung binabasa natin, galing mismo ito sa salita ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya dito makikita natin, hindi ito basta ginawa ng tao lang o binasbasan lang. Di ba? Makita natin, ito po ay siguradong yung buong proseso, yung ginawa yung Biblia, ang Diyos po yung gumawa niyan. Bagamat hindi ito Diyos salita lang siya ng Diyos. Pero siyempre, Diyos yun nagsalita Kumbaga yung mga sinabi ng Diyos, isinulat dito. Ito, tignan po natin yung proseso. Yan. Ang proseso kung paano isinulat at nabuo yung salita ng Diyos. Una, sabi natin dyan yung revelation. Pag sinabing revelation, pagpapahayag ng kalooban ni God sa mga tao. Nung sinulat daw to, merong mga tao, Pablo, sila Pedro, sila Jeremias, sila Moses, di ba? Yung mga yan, binigyan ng kapahayagan ng Diyos diyan, sinabi sa kanila kung ano yung kanilang mga isusulat. Ganun po yun. Kaya dito, tinitignan nyo yung proseso. Kaya makikita nyo rito, yung Diyos mismo yung kumikilos dito. Amen? Kaya hindi lang to, bagamat ito'y sinulat ng tao, pero yung kumilos dito nung ginawa to, galing sa Diyos to. Hindi lang to basta, hindi to sa kaisipan ng tao. Diba? Kaya pangalawa, paggabay ng Diyos sa mga tao, inspiration, paggabay ng Diyos sa mga taong nagsulat ng scripture. From man, nung sinabi sa tao, alimbawa ako yon, sinabi sa akin, from man, isinulat ko sa papel. Diba? Kaya makita nyo, nabuo siya, yung Bible, nakalagay sa papel. Yung original ng Bible talaga, nasa papyrus yan, yung parang ginaganyan, no? Yung nasa may bilog na dalawa, yan, doon nakalagay yan, sa papel inilagay na. Kaya habang yung inihayag, halimbawa, hinayag kay Pablo, sinusulat niya na yan, nalagay na po sa papel. Tapos, illumination, pagpapaliwanag ng Holy Spirit sa mga taong nagbabasa ng Scripture. From paper to man naman. Nung nandito na ngayon, tayo naman ngayon, binabasa natin ito, ang nagpapaliwanag sa atin yung Holy Spirit. Kaya makikita nyo, yung mga tao na hindi nananahan ng banal na Espiritu sa kanya, hindi niya maiintindihan talaga ang Biblia. Kahit ba, ako natatandaan ko yan, yung aking ama ay na-born again yan noong 1989. Kami po hindi pa po. Pero sabi ng father ko, masyado siyang mainit sa pananampalataya. Sabi niya lagi sinasabi sa akin, sabi niya, Jeep, basahin niyo yung Bible. Magbasa kayo ng Bible. Nagdala yan ng Bible sa bahay. Binabasa ko yan, hindi ko talaga maintindihan. Pinipilit sa akin pinababasa, hindi ko talaga maintindihan. Kasi nung panahong yon, wala pa akong pagtanggap kay Kristo. Kasi pag tinanggap mo si Kristo, ang banal na Espiritu ay mananahan sa atin. Diba? Kaya nga, diba, sabi ni Christ, nung umakyat siya sa langit, sabi niya doon sa kanyang mga alagad, may iiwan ako sa inyo, huwag kayong mag-alala, yung banal na Espiritu. Diba? Kaya makita natin, sa lahat ng mga tao, lahat po tayo na nakatanggap kay Kristo, meron ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kaya pag binabasa natin to, mauunawaan na po natin to. Kaya makita natin, ganyan po nabuo yung proseso nung ginawa yung Bible. Diba? Kaya dito makikita natin maya-maya, bakit mahalagang binabasa ito? Ito, amen. Next, sabi natin, ito po yung natin, di ba? Meron kasi mga dahilan, bakit daw hindi nagbabasa ng Bible? Kasi nag-survey ako, binigay ko kay Ate Jo, sabi ko, Josel, pwede bang i-survey mo yung ibang kapatid natin sa pananampalataya? Tignan ko lang yung manggagaling na sa kanila, ano ba yung dahilan bakit hindi sila nagbabasa ng Bible? Amen. Sino po yung nagbabasa ng Bible dito? Di ba? Ilan lang. Ito po yung mga iba. Ito po yung mga dahilan Number 1, katamaran. Amen. Mamaya, yung sumulat nito, tingin ko hindi mo na siya kakatamaran mamaya. Di ba? Tinatamad magbasa ng Bible, ewan ko kung bakit tinatamad. Amen? Pangalawa, lack of interest. Hindi siya interesado. Di ba? Ano kaya interesado niyang basahin? Di ba? Pero mamaya, di ba? Sana po, hindi magkaroon na siya ng interest na basahin ito. Pangatlo, pagod, daming work, maraming iniisip, hindi na alam kung ano ang uunahin. Malamang nagtatrabaho to. Di ba? Sa sobrang dami ng trabaho, kulang yung 24 oras, hindi na talaga nakapagbasa. Di ba? Kaya gano'n. Hindi siguro naman. Pang-apat, hirap intindihin ang mga words sa Bible. Sa totoo lang, sabi ko nga po sa inyo,
Kapag wala kang Kristo sa puso at hindi mo tinanggap, mahirapan mo talaga maintindihan yan. Diba? Ang pagkakaintindi, kasi, sa totoo lang, yung lumang tipan, history yan eh. History ng Israelites yan eh. Kaya makikita mo yan, kaya sinasabi nga ng iba, yung Bible, kasaysayan lang yan, history lang yan eh. Tama naman po. Pero yung kasaysayan yon, galing sa Diyos yun, inihayag doon sa sumulat niyan. May kaya makita natin, ako nga, diyan ko lang nakita na nandiyan pala si Samson. Diyan ko lang nala. Hindi ko alam, nandiyan pala, nasa Bible pala yan si Samson. Di ba, yung si Gulayat. Di ba, nung nababasa, nandiyan pala sa Bible yan. Kaya yung iba talagang hirap intindihin. Lalo na, di ba, siguro yung mga nagbabasa ng Bible pagdating sa Kronika, unang Kronika, ikalawang Kronika, Numbers, medyo pag binasa mo yan, di ba, inuulit-ulit, lahi ni ang haba. Tapos, meron yung mga, di ba, yung ginawa yung mga palangganang ginto, yung mga, naku, talagang minsan, talagang parang nakaka-board talaga basahin eh. Pero kinakailangan, meron ding iba inawa ang Diyos sa atin doon eh. Next, sobrang busy. Ayan, siguro talagang maraming ginagawa. Kulang yung 24 oras din. Sobrang busy. Pang-anim, alos paresyo, hindi ko napansin eh. Pang-pito, ito medyo strict requirements. Siguro para sa kanya, parang bakit kailangan pa ba yan na magbasa ng Bible? Kasi parang ang pagkakaintindi niya, strict requirements, parang hindi naman kailangan pa bang meron pang reading the Bible? Kasi sa church po kasi, di ba, meron po natin, meron mga chine-checkan na mga devotion yung mga minister. At kahit di ba? Siguro sa kanya parang stricto yan. Ano niya yun eh? Hindi naman natin sasaklawan yung pananaw niya kung gano'n yung siguro, ang ko lang, pag nakita niya ngayon, pag nalaman niya, bakit kailangan basahin ng Biblia, hindi na magiging strict requirements siguro sa kanya to. Amen? Kaya malaking tulong sa kanya pag naintindihan niya ngayon, bakit natin kinakailangan binabasa yung Biblia. Amen? Ngayon, ito po yung tatalakayin natin. Bakit ba natin kailangan magbasa at magbulay-bulay ng salita ng Diyos? Nilalagay natin dyan yung magbulay-bulay. Ang Bible kasi hindi lang basta binabasa yan. Diba? Parang inaano mo yan? Iniintindi mo kung ano yung binabasa mo. Parang pag kumakain ka, kayo ba pag kumain, nilulunok nyo na kagad? Hindi nyo na ninanamnam kung ano yung lasa niyan. Diba? Ganon din yan. Amen? Kaya sabi dyan, gaano ba kalaga sa atin ito bilang Christian? Amen? Kaya meron dito tayong 4 na bagay. Bakit mahalaga o bakit kailangan magbasa tayo ng Biblia? Amen? Handa na po ba kayo? Amen? Lalo na yung mga tinatamad. Di ba? Yung mga sobrang busy. Ayan, yung mga pagod, di ba? Alam ko naman na may reason natin eh. Hindi ko pwedeng saklawan yung inyong pong mga pananaw sa buhay. Ngayon alam ko ito yung mensahe ng Diyos para magsimula tayong magbasa ng Bible. Amen? Number 1, sabi dyan, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu at kaluluwa. Yan, basahin natin yung talata. Ang sabi po ng Mateo 4:4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, eto, alam naman ng lahat tao, kahit yung hindi Christian, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Si Kristo nagsasalita, di ba? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito sinabi niya doon sa mga tao na sumulat, ito ang isulat mo. Kaya yung Bible, salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Hindi lang daw sa tinapay mabubuhay ang tao. Dito rin sa salita. Kaya ipinapakita nito, ang tao kasi, di ba, sabi nga natin, basahin mo natin talata, ang tao, sabi dyan, 1 Thessalonians 5:23, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatili niyang walang kapantasan ang buo niyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Nakita natin, di ba, tinuro na natin dati, ang tao merong espiritu, merong kaluluwa at katawan. Amen? Kaya sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kasi yung katawan, ang kinakain, tinapay. Naintindihan niyo po? Pero yung kaluluwa at espiritu, ang pagkain yan, yung salita ng Diyos. Kinakailangan pinakakain mo rin yan. Kasi bahagi ng pagkatao mo yan. Hindi pwedeng katawan lang. Nakita niyo yung iba? Malalakas ang katawan, mga matitipuno. Pero walang panahon sa Diyos, madaling matukso ng kasalanan. Madaling makagawa ng... Bakit?
Hindi pinakakain yung kaluluwa at espiritu. Yun yung kumokontrol, yun yung kumokontrol para makagawa tayo ng kasalanan. At yung control na yung galing sa banal na espiritu yun. Kaya tignan nyo yung mga mananampalatayang mahihina, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagbibigay ng panahon sa Diyos, madali silang matukso, madali silang magtampo, madali silang magalit. Diba? Bakit? Kasi malakas lang yung kanilang physical, pero yung kanilang espiritu mahina, kulang sa pagkain. Amen. Kaya dito makikita natin, di ba? Tayo sabi nga po rito, tayo po ay meron po tayong ang tao, ilang beses po tayo kumakain sa isang araw? Tayo, kayo, ilang beses kayo kumakain sa isang araw? 3. Buti 3 si tatay. Yung bata, si ate, una, ilang beses ka kumakain sa isang araw? 3 rin. Sino yung 4 tsaka 5 kumakain, di ba? Merong morning snack, merong pang merienda. Yung iba pala, 6, may evening snack pa. Di ba? 6. Biro mo, yung physical na katawan mo, ilang beses mong pinakakain to. Kaya nga sabi niya sa Joshua 1:8, yung binasa natin kanina, balikan ko lang malayo ba yon? Ang layo pala, no? Okay, ang layo pala. Diba? Sa Joshua 1:8, binanggit niya puro sa Joshua 1:8. Amen? Diba? Binanggit niya sa Joshua 1:8, pagbulay-bulayan niya, basahin niyo ang salitang ito, araw at gabi. Diba? Kaya binanggit niya, kaya nga, kung tayo kumakain 3 beses sa isang araw, 4, 5, yung Bible sabi niya, babasahin daw araw at gabi. Diba? Kaya dito makita natin mga kapatid, na talaga makita natin, kinakailangan talaga natin na mabasa yung salita ng Diyos. Bakit? Pagkain ng ating espiritu to. Para yung buong pagkatao mo, buong pagkatao natin malakas. Malakas ka physically, kumakain ka ng pagkain. Then, kumakain ka rin, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Parehas malakas yun. Amen? Kaya, kahit na ang demonyo, tuksuin tayo, nilangin, dayain tayo, hindi tayo matatalo. Amen? Kaya yun po yung nagiging problema natin sa buhay. Amen? Kaya, ganun kahalaga bakit natin binabasa yung salita ng Diyos. Dito sa binasa natin sa Matthew 4:4, binanggit dyan, sabi dyan, na hindi lang sa tinapay na bubuhayan tayo, ngunit sa salitang, di ba, na mula po sa bibig ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ni Christ nun? Nung binanggit niyang mula sa bibig ng Diyos. Sabi niya po rito, ang pariralang bibig ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang buhay, makapangyarihan at mabisang sinasabing salita. Laging natutupad ng mga salita ng Diyos ang kanyang mga layunin. Ang pagtitiwala sa salita ng Diyos ang lunas sa pagdududa at kawalan ng katiyakan. Ibig sabihin, lahat po ng nakasulat dito, sabi diyan, laging natutupad ng mga salita ng Diyos yung kanyang mga layunin. Diba? Tumutukoy sa buhay at makapangyarihan. Ibig sabihin, sabi ni Christ doon sa Matthew 4:4, na ibig sabihin, yung Diyos na nagsalita, di ba? Paano ba nilikha yung langit at lupa? Paano nilikha? Sinabi lang, di ba, magkaroon ng liwanag. Nagsalita lang yung Diyos, nagkaroon. Magkaroon ng mga hayop sa mga parang, nagkaroon ng mga hayop. Hindi siya gumawa, di ba? Hindi siya gumawa, nagsasalita lang siya. Ang sabi ni Christ, yung Diyos na gumawa noon, siya rin yung Diyos na naghayag doon sa mga tao para magawa yung Biblia. Ano ibig sabihin ni Lord? Kung gaano makapangyarihan kapag nagsalita ang Diyos, yung salita binabasa, ganun din po siya. Merong buhay doon sa bawat tao na magbabasa nito. Merong dating, merong bisa. Kaya makita natin, ganun kahalaga. Kaya nakita mo, biro mo, yung salita ng Diyos na makapangyarihan, makita natin, bakit hindi mo pag-i-interest ang basahin ito? Bakit katatamara mong basahin ito, di ba? Siya yung lumikha sa'yo, alam niya yung buhay mo, alam niya kung paanong magiging maayos yung ating buong pagkatao. Amen? Kaya dito makita natin, ganong kahalaga po yan. Diba? Ganong kahalaga na binabasa natin ito kasi pagkain to ng ating espiritu. Amen? Siyempre, ang mga ibang tao, lalo na hindi nagbibigay ng panahon sa Diyos, hindi nila alam yan. Ang alam lang nila, sige, magsisimba ka, hindi nila alam, ang tao pala, merong kinakailangan pala pinakakain ng espiritu. Paano nga, hindi nagbabasa ng Bible? O hindi nakikinig? Halimbawa, hindi man nakikinig, hindi dumadalo ng mga gawain, hindi niya naririnig na
isinasama sa mensahe yun. Amen? Kaya dito, kaya yun mahalaga na yung mga bagay yun. Amen? Kaya nakita natin, yan po yung number 1. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Makita nyo, pagkain po ito ng ating espiritu at kaluluwa. Amen? Pangalawa, bakit tayo ang mahalagang pagbabasa? Ang makatanggap ng mensahe mula sa Diyos. Tandaan nyo, kapag nagbabasa tayo ng Bible, pag binabasa mo yan, ang Diyos nagsasalita sa iyo. Subukan mong basahin, di ba? Basahin natin. Subukan mong basahin yung Biblia. Di ba? Simulan natin, tignan natin dito, ha? Di ba? Pag binabasa mo yan, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Sabi yan, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nakita natin dito, nagkukwento ang Diyos, nagsasalita ang Diyos, sinasabi niya kung paano niya nilikha yung langit at lupa. Diba? Kaya, ibang katulad yung binasa natin tayo, huwag mong kakaligtaan. No? Tignan mo, pag binabasa mo yan, di ba? Huwag mong kaliligtaan. Sino ba kinakausap niya? Ikaw ay nagbabasa eh. Nagsasalita siya sa'yo. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng mensahe para sa atin. Amen. Yung po yung ibig sabihin, dito. Basahin natin yung talata. Ang sabi po ng mga awit 119-105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Makita natin yung Bible, sabi niya, nagbibigay gabay ito. Kaya makita mo, nagbibigay gabay kung ano, paano mo gagawin yung isang bagay. Kaya makita natin ang Diyos, nagbibigay mensahe, pag binabasa ito, ako yung magiging patnubay at gabay mo sa mga gagawin mo. Sabi diyan, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Hindi naman yan tinutukoy yung literal na landas. Ibig sabihin, sa pamumuhay mo sa mundong ito, siya yung magbibigay ng liwanag sa magandang tatahakin mo sa buhay. Kaya makita natin, ganun kahalaga at ganun kaganda pag binabasa natin yung salita ng ating Panginoon. As yung isa pa nating talata, 2 Timothy 3:16-17, ito po yung English kanina. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang, saan daw? Sa pagtuturo ng katotohanan. Kag binabasa daw natin yan, ang mensahe, nagbibigay ng mensahe ang Diyos, ituturo niya yung mga katotohanan. Pangalawa, sinasawa yung mali. Pangatlo, tinutuwid yung likong gawain. Pang-apat, nagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sabi diyan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Nakita nyo? Kapag nagsasalita siya diyan, yun yung mga bagay na gagawin po natin. Sabi diyan, inihahanda tayo para yung mga ginagagawin natin, mga mabubuting bagay. Amen. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Kaya dito makakita natin, iisa-isahin natin yan, yung binanggit natin dito, ano ba yung mga mensaheng binibigay ng Diyos? Una, yung pagtuturo ng katotohanan. 2 Timothy 3:16a, yung una natin binanggit. Pag tinignan mo po yung pagtuturo sa katotohanan, yung mga nag-aral dito sa hermeneutics, di ba, yung kay Pastor Gerald, pag tinignan mo sa literal word, yung makita natin, sa Evogia, mga doctrine yan. Pag sinabing doktrina, ang doktrina ay tumutukoy sa mga katuruan o aral o prediction, itinanag at tinuro ng isang autorad, maaring ng simbahan ng reliyon. Ang sa kontekstong Kristyano, ang doktrina ay mga aral ng Diyos na nakabatay sa kanyang salita. Dito kaya makikita natin mga kapatid, dito itong sa Biblia, itinuturo nito yung tungkol sa Diyos, tungkol sa tao, tungkol sa kaligtasan, yung pagtuturo ng katotohanan na, ano ba yung katotohanan tungkol sa Diyos? Di ba? Ano ba yung Diyos? Ilan ba yung Diyos? Si Kristo ba ay Diyos? Ano ba yung tao? Di ba? Itinuturo, mga doctrine kasi yan. Kasi bakit tinawag na doctrine? Iba-iba kasi yung paniniwala ng mga tao tungkol pagdating sa Diyos. Diba? Pero ito, ituturo nito yung katotohanan. Sabi nga, kapag kilala mo si Kristo at ang Panginoon, ang banal na Espiritu man ituturo. Halimbawa, di ba, si Kristo, itinuturo ba yan na si Kristo ay Diyos? Tinuturo po dyan. Di ba sabi nga sa Pilipos, sabi dyan, si Kristo ay, di ba, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Di ba? Kapag nagkatawang tao ka, ano yung likas mo? Tao ka rin ba? Hindi. Tao ka na nga, magkakatawang tao ka pa. Di ba? Ibig sabihin, iba yung kalikasan mo, bakit ka nagkatawang tao? Ibig sabihin, galing ka sa ibang kalikasan. Kasi ang kalikasan nyo, di ba, sabi niya nga,
Hindi niya pinantayan yung Diyos eh. Nagkatawang tao siya. Ibig sabihin, si Kristo galing sa Diyos, nagkatawang tao. Pero kasi pag binabasa mo lang yan, hindi mo lang talaga basta maintindihan yan. Paiintindi, di ba nakita natin? Ipaiintindi sa atin yan ng banal na Espiritu. Kaya makita natin, nagtuturo ito ng katotohanan. Tungkol sa kaligtasan, paano maliligtas yung tao. Di ba? Tungkol sa mga darating na panahon. Tungkol sa mga, sabi pa nga natin dito, tungkol sa mga bagay-bagay dito, nandito lahat yan, di ba? Kaya makita natin kasi ang Bible, kaya isinulat to para nandito na lahat yung buhay na gagalawan natin dito sa mundo. Amen. Nandito na po sa Bible. Kaya makita natin, isa dyan yung pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, pagsasaway. Ano ba ibig sabihin ng pagsasaway sa kamalian? Sabi rito, yung pagsasaway, para ipakita sa mga tao kung ano ang mali sa kanyang buhay. Kasi ang tao kasi, hindi niya alam na tumatakbo yung buhay niya sa mundong ito, hindi niya alam meron siyang mga maling ginagawa. Meron siyang mga maling ginagawa sa buhay. Kaya ang Bible, sinasaway niya yung mga mali, pagsaway sa kamalian. Katulad, halimbawa, yung disenyo ng Diyos sa pamilya, sa kasal o sa pag-aasawa, ano ba yung sinasabi diyan? 'Di ba? Ano ba yung mga kamali ang ginagawa ng tao pagkakaintindi nila pagdating doon po sa pagdisenyo ng Diyos sa pamilya? Magbibigay lang po ako ng marami pong example pero yung mga ilan lang po ipakikita natin. Sabi sa Matthew 19:4-6, sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? Kaya dito makikita natin, yung mga ibang tao na nabubuhay sila, naniniwala sila na ang gender ng tao na nilikha ng Diyos, hindi lang lalaki at babae. Di ba? Merong LGBTQ, ang dami. Di ba? Hindi lang yun. Yun yung pagkakaano ng tao. Pero dito, ang Biblia, ituturo niya sa'yo, di ba? Hindi naman kumukundina doon sa mga taong yun eh. Itinuturo lang sa'yo, mali kasi yan, ito yung tama. Sabi niya dyan, nilalang ng Diyos tao na lalaki at babae lang. Diba? Kaya niya tinutumbok ito, nilalang tao lalaki, papunta yan doon sa pag-aasawa kasi. Ang sabi kasi, at sa verse 5, at nagsabi rin siya, dahil dito'y iiwan ng lalaki yung kanyang ama at ina, at sila ay magsasama sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya makita nyo, minsan tinuturo niya rito doon sa tao, na kapag nag-asawa ka, aalis ka na ron sa poder ng iyong ama't ina, sa iyong mga magulang. Di ba? Aalis ka na ron sa poder ng iyong ama't magulang. Kasi nga, dalawa na kayo na magbubuo ka ng pamilya. Kaya nakita nyo, dito tinuturo na ng Diyos dito, bago ka mag-asawa, ihanda mo muna yung sarili mo. Hindi yan mag-aasawa ka na bigla-bigla lang, papasok ka sa pag-aasawa. Kaya ang nangyayari, yung mga maagang nag-aasawa, doon din tumitira sa mga magulang nila. Bakit? Walang pantrabaho eh. Paano pakakainin yung isa't isa? Di ba? Pero anong problema? Pag tumira ka doon sa biyanan mo, kung ano yung niluto niya, yun lang kakainin mo. Kapag puro gulay ang niluto, hindi ka kumakain, pipilitin mong kainin yun. Di ba? Yun ang magiging problema. Kaya makita nyo, ang dami nagiging problema kapag ang mag-asawa titira din doon sa mga magulang nila. Ang dami nagiging problema. Di ba? Ang dami mo, kahit nga hindi nakatira, nakakaaway mo yung binat at manugang mo. Lalo na pag nandun ka. Hindi ka makakabuo, di ba? Kaya ka nga bubuo, hindi ka makakabili ng, ang sarap-sarap na may ba? Pag bago ka mag-asawa, bibili ka ng bagong kaldero, bibili, di ba? Makita mo, nakakabuo ka ng isang, uy, tatay na pala, uy, ano na pala ako, ama na pala ako, uy, di ba? Parents naman, di ba? Nakakabuo ka na eh. Hindi ka tulad doon, pag nakapisang ka sa mga magulang mo, kanya-kanyang gamit to, pare-pares kayo eh. Isa lang yung CR na pinupuntahan nyo, walang privacy. Kaya doon pa lang ipinakikita ng Diyos, mali yung ganun eh. Bagamat naging kultura sa Pilipinas, di ba? Kapag nag-asawa, doon din tumitira sa mga magulang. Di ba? Kawawa naman yung mga, tayo naman mga magulang, di ba? Mapagmahal tayo sa ating mga anak. Di ba? Tatay Jess, di ba? Sige, dito kayo anak, kaya lang naman pabayaan ko kayo. Di ba? Ganun yung mga magulang eh. Di ba? Alam naman pabayaan ko kayo. Di ba? Dito kayo, sige. Kaya yung panggatas ni baby, si lolo't lolo pa rin ang gagastos.
Di ba? Siya pa rin ang gagastos, yung pang-diaper, di ba? Yung mag-aasawa, pasarap buhay, di ba? Gagawa ulit ng baby. Si lolo't si lola ulit yung magpapaaral din. Di ba? Kawawa naman, di ba? Pinakikita ng Diyos mali eh. Kaya pag binasa mo yung Bible, yun ang gusto ng Panginoon. Sunod dyan, hindi na sila dalawa kundi isa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayan ng tao. Di ba kasi ang mundo, ang gano'n ba, ano yung mali na pinakikita mundo? Ang tao gumagawa ng mga batas para pag-iwalayin yung tao. Yung pinagsama ng Diyos, dapat hindi maghihiwalay. Diba? Kaya makita nato ang ganda na pag binabasa ng mga tao to, nakikita, ay, ito pala yung sinasabi ng Diyos. Nakita mo, salita ng Diyos yan, alam niya yung maganda sa buhay ng tao. Diba? Alam niya yung maganda sa buhay ng tao. Alam nga naman ilagay niya dyan na, bagamat ang mga tao, kinokontra yan eh. Diba? Pero hindi naman nagbabago ang salita ng Diyos. Sabi nga, mawawala na yung langit at lupa. Diba? Lahat ng bagay, ang salita ng Diyos, mananatili yan. Hindi nagbabago yan. Diba? Ang katwiran ng mga pilosopo, high-tech na raw tayo, di ba? Naku, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos, mananatili yan. Kung ano yung nakasulat, yan, hindi na mababago po yung mga bagay yan. Amen? Yan lang po yung makita natin na pagdating sa disenyo ng pamilya, paano natin parang isinasawa yung mga mali. Amen? Sabi rito, sabi nga po natin dito, ipinapakita sa mga tao kung ano mali sa kanilang buhay. Ano pa? Sabi rito, is unang Thessalonica 4:6, sa mga bagay na ito, huwag yung gawa ng masama at dayain ng inyong kapatid. Diba yung huwag daw tayong mandadaya? Diba tinuturuan tayo na mali daw yung tao nandadaya. Amen. Siyempre, nandadaya ka sa yung trabaho, sa pag-aaral, di ba? Nandadaya ka, nangongopya ka, nagkokodigo ka, nandadaya ka, di ba? Nagdadaya ka sa trabaho. Sabi, hindi raw dapat ginagawa yon. Diba, itinuturo ng Biblia na mali daw po yan. Ano pa? Sabi dyan, ito naman, itinuturo ng Biblia rito, yung pamumuhay sa kalayaan o pitihan ng laman, mali raw po yun. Bakit sabi dyan? Romans 13:13, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag. Huwag nating gawin ang paglalasing. Di ba sabi, dapat daw mali daw kasi yung naglalasing, huwag daw gagawin daw yan. Ano pa? Yung magugulong kasiyahan. Di ba? Ano pa? Yung sexual na immoralidad. Ano yung sexual na immoralidad? Yung hindi ka pa mag-asawa, nakikipagtalik ka na. O kaya yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, immoralidad yun. Huwag daw gagawin yun. Masama daw yun, hindi raw tama yun. Tinuturo ng Bible. Diba? Panglima, sabi niya, kalaswaan. Ano ba yung kalaswaan? Minsan nanood ako ng Senate inquiry about do sa yung budget ng MTRCB, di ba? Ang pinaka-sponsor yata to si Jinggoy Estrada eh. Binabanggit niya yung mga bagay na mga sinesensor. Nagbanggit siya ang kaharap niya kasi si Senator Win Gatchalian. Binanggit niya yung Viva Max. Binanggit niya ganun. Ano ba yung Viva Max? Mga lalaki, ano yung Viva Max? Diba? Yung Viva Max daw, sabi ni Senator Win Gatchalian, ay hindi ako nanonood dyan, bawal yan sa relihiyon namin. Bumilib ako kay Senator Win, no? Kasi alam niya yung Viva Max, porno yun eh. Pornography yun eh. Diba? Kaya yun, tinuturo yun na huwag gagawin yun. Kalaswaan daw po yun. Diba? Ano pa dyan? Kasamaan. Ba't nabalik no? Tama ito. Tama din tayo nabalik kanina. Kalaswaan at pag-aaway at inggitan. Diba? Yan yung mga tinuturo. Yan daw yung mga maling ginagawa ng tao. Huwag daw natin gagawin yung mga bagay. Amen. Yan lang. Marami ako. Ang kapal nitong Bible, oh. Basahin pa natin, maraming maling mga ginagawa tayo, itinutuwid yan ng Bible. Sinasabi sa atin na mali yung mga bagay na yan. Amen. Kaya nakita natin, bakit hindi mo pag-i-interest ang basahin to? Unless na ginagawa mo to, ayaw mo talagang basahin to. Baka punitin mo yan. Tanggalin mo doon sa Bible kasi tatamaan yung ginagawa mo eh. Diba? Yung pap. And then next, sabi dyan, pagtuwid sa likong gawain. 2 Timothy 3:16c. Ano ba ang ibig sabihin ng pagtuwid sa likong gawain? Halos parang baliktad lang yan nung kanina. Yung paglikod sa likong gawain, para gabayan ng mga tao sa tamang landas. Itinuturo ng Biblia, ito yung tamang landas na gagawin mo sa buhay. Ito yung buhay na gagawin mo.
Una, sabi niya, example lang natin, Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya makita natin, yung lahat ng binanggit natin kanina, before ng mga talata, yung kasi yung gusto ng mundo eh. Ang gusto ng mundo, maghiwalay ang tao, divorce, annulment, di ba? Eh yun sabi, huwag tayo umayon sa takbo doon. Di ba? Ang gusto ng mundo, di ba? Kahit na mag-shota pa lang kayo, okay lang kayo magtalik. Di ba? Yun yung pamantayan ng mundo. Sa Diyos, hindi ganun. Fornication yun eh. Di ba? Kaya makita natin sabi, yan daw, sabi niya, ito yung tamang gagawin natin. Huwag kang umayon dyan sa takbo ng buwan. Sabi dyan, sa halip, hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. Sabi dyan, upang maunawaan mo kung ano yung kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kaya dito makita natin, sinasabi ng Diyos, ito ang gawin mo. Di ba? Ito ang mga gawin mo. Kaya tinuturo na, hindi yung mga maling landasin ng buhay ang ginagawa natin. Katulad yung binanggit natin kanina. Ano pa? Ang sabi pa dyan, 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Diba? Ano daw dapat gawin? Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Huwag daw tayong sumama doon sa mga tao na ang ginagawa hindi magaganda. Nakita mo yung mga kaklase mo, lakwatsero. Aba, huwag kang bumarkada dyan. Magiging lakwatsero ka rin. Di ba? Pag ang kasama mo, mga drug user, magiging drug user ka na rin. Di ba? Kasi sabi niya, di ba, yung masasamang kasama, nakasisira ng mabuting pagkatao yan eh. Salita ng Diyos yan, nakita niya, mangyayari sa tao yan. Di ba, subukan mo, sumama ka doon sa mga magnanakaw, magiging magnanakaw ka na rin. Di ba? Pero sumama ka doon sa laging ngayong salita ng Diyos yan, magiging makita, yun yung magiging gagawin mo kung ano yung ginagawa niya sa church. Diba? Kaya makita natin, ito yung landasin na dapat na tinatahak natin. Mababasa po natin yan sa Bible. Amen? Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Then, ano pa? Sabi dyan, yan, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Dito, tinuturuan na ng Diyos, makontento tayo kung ano meron tayo. Diba? Makontento na tayo. Kung magkano yung sinasahod mo, makontento ka na dyan. Pag pag alam ng Diyos na kukulangin yan, ipopromote ka naman yan, mag-i-increase salary mo eh. Sabi dyan, basta huwag ka lang magmukha ba, makontento ka lang. Diba? Kaya natandaan ko nung minsan, nagtaka ko, no? Meron akong napanood sa reel, at hindi naman sa balita mismo, na merong isang captain, no? Sa pulis, alam ko, station commander siya sa Caloocan, nang hold up ng 7-Eleven. Sabi ko, ba't kaya nang hold up? Kasi siya eh, kaya napatay rin siya eh. Kasi nung nagkaroon ng operation, hindi alam na pulis siya eh. Di ba, kaya sa Maynila, medyo pinagbabawal yung nakagano na eh. Di ba? Tinignan ko, magkano ba yung sahod nitong captain? Tinignan ko, almost 60 plus naman. Ang laki naman ng sahod. Hindi pa makontento sa 60, Sa 60,000 kada buwan. Maaring kaya? Diba, baka meron pang iba, no? Kasi, bakit 16, hindi ka ba makakabuhay ng pamilya nun? Di ba? Yung iba nga, 500 lang, pwede ng Netso Pena eh. Di ba? Pero mo yung 60,000, ang laki na nun ba? Ba't magnanakaw ka ba? Di ba? Bakit magnanakaw? Ibig sabihin, hindi makontento. Kaya makita mo ang Bible, huwag kang makukumpera. Sabi niya, hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba? Hindi ka pababayaan ng Diyos, huwag ka lang, diba? Hindi ka, kaya makita natin, napakaganda na binabasa ang Biblia. Diba? Kaya po yung tinuturo niya. Ano pa? Ayun na lang pala, no? Yung pagtitiwala sa pera. Kaya makita natin, yan yung pangatlo na mensaheng ibinibigay ng Diyos. Panguli, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Paano ba daw maging matuwid yung ating pamumuhay sa mundong ito? Diba? Ang tinuro ng Panginoon dyan, ay sa Colossians, maging tayo, Christ-likeness. O yung meron tayong bagong buhay kay Kristo. Kaya dito makikita natin, ang isang born again, ang isang Christian, makikita mo talaga yung parang, hindi lang parang, di ba? Yung holiness sa buhay. Kasi halos lahat ng kabutihan, itinuturo niya na eh, na dapat ginagawa natin. Isa-isay natin. Ang sabi dyan sa Colossus 3:5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Di ba? Kaya kanina binanggit, huwag tayo umayon sa takbo ng mundo eh. Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyan ng damdamin,
masamang pagdanasa at kasikiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Sabi diyan, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit. Diba? Dapat wag daw tayong magagalit. Pamumuhay para maging matuwid tayo, puot, wag tayong magtatanim ng sama ng loob. Iwasan na ninyo yung panlalait, malaswang pananalita, wag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo yung dati niyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Kaya nakita nyo, almost holy ka na yan eh. Hindi ka magsisinungaling, hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Di ba kanina, hindi ka makaano sa mga makamundong bagay. Ito pa yung isa. Sabi niyan, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait. Pero naman, no? Mapagpakumbaba, mahinaon at mapagtais. Mapagpasensya kayo sa isa. Kung may hinanakit kayo naman, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin niyo ang pagmamahala na siya nagbubukod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Dito makita natin, ganito raw yung matuwid ng pamumuhay. Kaya makita nyo, di ba? Kapag binabasa mo yung Bible, ito pala dapat yung maging buhay ko na tinataha ko. Kaya makita mo, yung lahat ng halimbawa, hindi ka mapagpasensya, dapat maging mapagpasensya ka pala. Tapos sinungaling ka pala, dapat hindi ka pala sinungaling. Tapos mayabang ka pala, dapat hindi, mapagpakumbaba dapat. Di ba? Dapat matulungin ka pala. Di ba? Dapat mapagtiis ka pala. Yun yung dapat makita mo pag binabasa natin yung Bible, itinuturo sa atin kung paano yung matuwid na pamumuhay. Amen? Hinga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya yun po yung pangalawa natin, bakit natin kailangan basahin to. Kaya merong mensahe ang Diyos para sa atin. Amen. Pangatlo, yan, ang paglago ng spiritual na buhay. Amen. Sa atin, di ba, pag may mga prayer meeting, 21 day, ang laging prayer course natin is spiritual growth. Ibig sabihin, gusto natin lumago yung ating pananampalataya. Amen. Kasi, kinakailangan natin lumago yan eh. Tignan natin bakit kinakailangan? Kasi, hindi pwedeng ang pananampalataya natin mananatili lang kung una mong tinanggap si Kristo hanggang gano'n. Hindi, dapat lumalago. Parang ang tao, di ba? Nung ikaw sinilang ka, lumalaki ka rin eh. Nagmamature ka. Ang pananampalataya, gano'n din. Kaya nga sabi ni Pedro, sabi niyan, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin nyo ang malinis na spiritual na gatas. Di ba kasi, yung mga bata, alam naman natin, gusto niyan gatas. Kaya sabi rito, yung mga bagong silang, yung mga bagong mananampalataya, mithiin nyo yung malinis na spiritual na gatas, walang iba, yung salita ng Diyos, upang sa pamamagitan nito, lumago kayo tungo sa kaligtasan. Amen. Kaya makita natin dito na kapag binabasa mo ang Biblia, lalago po tayo sa ating pananampalataya. Ano ba yung paglagong spiritual? Ako mula nung ako'y nagkapagbasa ng yung salita, ang paglagong nangyari sa akin, lumawak yung aking kaalaman sa salita ng Diyos. Ako naman po hindi nag-aral sa traditional na Bible school. Ako yung nag-aral doon sa ni Pastor Joel sa kanilang school, hindi talaga doon sa traditional. Pero nadagdagan ito at sa patuloy natin pagbabasa ng Bible. Mula nung nagbasa ako ng Bible, nakailang palit na ako niyan eh. Babasahin mo Genesis to Revelation. Pagkatapos doon, balik ka ulit sa una. Hindi ko lang kung mga 4 o 5 beses o 6 na beses ko nang naulit yan. Pero hindi ibig sabihin naman nun, banal na tayo at napakagaling na natin. Hindi, paulit-ulit, makita natin, maraming binibigay na mensahe ang Panginoon. Hanggat nabubuhay ka, uulit-ulitin mo yan. Hindi pag natapos mo na, pahinga ka na, hindi. Di ba? Kasi, sabi nga natin, di ba, maraming iba-iba yung mensahe na binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya dito, ganyan lumago ako dyan, lumawak aking kaalaman, hindi lang yon, doon nabago yung aking buhay. Di ba? Yung dating drug user, yung dating manunugal, binago ng Diyos. Di ba? Dahil sa salita ng Panginoon, nakita natin, ito pala yung mga maling ginagawa ko. Ito pala yung tamang landasin na gagawin ko. Ito pala yung matuwid na pumuhay na dapat gawin ko. O, di ba? Hindi na ako nagda-drugs, hindi na ako umiinom ng alak, hindi na ako ninigarilyo. Nalaman ko, ganun pala eh. Di ba? Hindi pala dapat ginagawa yung mga bagay na yon. Amen? Kaya dito makakita natin, doon na yun makita mo, lumalago ka. Kasi dati mong ginagawa yon, hindi mo na ginagawa ngayon. Di ba? Ibig sabihin, nag-grow ka, nagbago yung buhay. Dati yung dati hindi ko maintindihan yung Bible, ngayon naiintindihan ko na lumalawak na. Naiintindihan ko, ito pala yung Diyos, ganito pala para maligtas, ito pala dapat yung mga dapat gagawin. Di ba? Lumalawak.
Kaya maraming bagay na hindi tayo nakikita dahil nakadepende lang tayo. Hindi kasi sabi, pag dito nakikinig ng salita ng Panginoon, pag nandito tayo, pag Sunday, para madagdagan yan, basahin pa natin yan. Diba? Para hindi tayo na mahuli sila. Ngayon, sabi nga po natin dito, amen, sabi rito na ang Biblia ay hindi lamang koleksyon ng mga lumang kwento at alamat, ito ay likas na buhay at makapangyarihan. Sabi nga po rito, amen? Ngayon, sabi rito, paano ba napapalago? Amen. Paano ba napapalago ng pagbabasa ng salita ng Diyos ang mga spiritual na buhay? Paano ito napapalago? Ito po yung sagot dyan. Ang sabi po ng Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Diba? Ito po ay buhay at mabisa. Ano ba ibig sabihin ng buhay mabisa? Ibig sabihin, nangyayari kung ano yung nakasulat dyan. Kaya sabi dyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan, nakita mo maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Baka makita nyo, salita na kasi, di ba? Yung salita ng Diyos, yun yung pagkain ng ating espiritu. Kasi nakita mo, tumatagos yan sa kaluluwa at espiritu. Baka doon makita na ito yung pagkain ng ating espiritu. Sabi dyan, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya makita natin ang Bible, sabi nga po rito, ito po ay buhay at mabisa. Diba kaya makita natin, yung sinabi ng Diyos, nagkaroon ng liwanag. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng nakasulat dito, di ba, mangyayari yan. Pag sinabi niya hindi kanya pababayaan. Kaya lang, huwag kang magbukang pera. Pag nagbukang pera ka, malamang mapapabayaan ka. Ganun kabisa yan eh. Kaya makita natin, bawat sinasabi diyan, pinagbinabasa mo yan, para sa'yo, mangyayari yun. Kaya lang dapat susunod ka doon sa sinasabi ng Diyos. Para yung mangyari yung mga bagay. Ang problema, baka binabasa mo yan, nakikita mo yan, hindi mo naman pinamumuhay, hindi mangyayari nga sa iyan. Kaya sabi niya, buhay at mabisa yan eh. Bagamat salita yan na binabasa mo lang, pero yung mga yan, nangyayari yan. Nakita mo, ang tao, hindi mo lang basta-basta mababago yan. Ang pwedeng bumago dyan, ang salita ng Diyos at ang Diyos lang. Kasi siya lang yung nakakaalam. Diba? Kaya minsan kahit na, kaya nakita natin, nakita nyo ano tawag doon sa, paano to? Doon sa kulungan ngayon, ano tawag doon? Bureau of, Correction. Kaya makita natin yung mga nandun, pwede pang magbago yun. Bureau of Correction, iko-correct yung mga mali nilang ginagawa. Kaya nakita nyo, merong mga tao na nag-share ng Word of God doon. Para yung nagawa nilang mali, makorek yun. Diba? Kaya makita natin, diba? Ganong kabuhay at mabisa ito eh. Diba? Ganong kabuhay. Kaya nga, napakahalaga na binabasa natin itong salita ng Diyos. Ano pa? Sabi dyan, hindi lang yan. Ang salita ng Diyos ay nagpapalusog at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Sabi po ng awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Nakita nyo, lahat ng nandito, tama yan. Bakit? Salita ng Diyos yan eh. Kapag may mali dyan, hindi totoo ang Diyos. Diba? Kapag mali, hindi totoo ang Diyos. Kawawa na tayong lahat. Diba? Kaya sabi dyan, ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Kaya natin yung spiritual na lang. Ang turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay ng karunungan sa walang kaalaman. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, kung ang pisikal na pagkain ay nagpapalusog at nagpapalakas sa ating katawan, yung salita naman ng Panginoon, nagpapalago yan ng ating pananampalataya. Amen. Kaya kung gusto natin mag-grow, di ba? Kailangan basahin natin yung Bible. Mabago yung buhay natin, lumawak yung kaalaman namin tungkol sa Diyos. Amen. Malaman natin kung ano yung purpose at ano yung layunin ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Yung po yung pangatlo natin na para sa paglagong espiritual. Panghuli, ang magtagumpay sa misyong ipinagagawa ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may misyon sa ating mga buhay? Ba? Hindi ang tao, nilikha niya. Dapat, alam mo, bakit kaya ako nandito sa mundong ito? Alam mo ba kung bakit nandito ka sa mundo? Diba? Sabi mo, nilikha ako ng nanay at tatay ko, kaya ako nandito. Diba? Dapat, hindi lang yun. Hindi ka lang kakain, matutulog, mag-aaral. Diba? Hindi lang yun. May mission ka.
Walang saysay ang buhay kapag hindi mo alam yung mission o yung purpose ng buhay mo sa mundo. Naiisipin mo lang, kakain ako, matutulog, para masustain yung pagkain ng mga anak ko, tapos iikot lang gano'n, then tapos mamamatay ka na. Hindi lang gano'n eh. May mission tayong tatahakin sa buhay. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi po ng Joshua 1:8, nilagay ko sa English kasi meron akong gustong bigyan na word eh. Keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yan po yung unang talata na yung pinaka-main text natin sa Tagalog kanina. Ano ba yung ibig sabihin ng prosperous? Amen. Alam niyo po, ito pong Joshua 1:8, ano ba yung pinaka-konteksto niyan? Ano ba yung saan ba galing yung binanggit na Joshua 1:8? Tandaan natin yung Joshua 1, sa mga nagbabasa na ng Bible, ito yung time na namatay na si Moses. Ano po nangyari? Si Moses, sino pumalit sa kanya? Si Joshua. Kaya pag binasa mo yan, laging inuulit-ulit ng Diyos, sabi niya dyan lagi, maging matatag at malakas ka. Kasi minsan, dati, sabi nga natin, yung prosperity, maunlad at masagana, in Joshua 1:8, does not primarily refer to money or material. Dati, kasi di ba sabi rin sa Tagalog, basahin natin yung salita ng bulay-bulay natin araw gawi para maging maunlad ka at maging matagumpay. Minsan, ang mindset natin pag maunlad at matagumpay, at maunlad at masagana, pera kagad, material na bagay. Hindi pala yun. Ang sabi dyan, sa Hebrew word, ng prosperity, shalak, which mean to succeed, to advance, to make steady progress, to accomplish what God calls you to do. Kaya makita natin, yung sinabi palang prosperity, hindi pala yung material thing. Diba? Ibig sabihin, meron palang ipinagagawa ang Diyos, sabi doon, magtatagumpay ka ron. Diba? Magiging matagumpay ka ron. Kaya makita natin, binanggit niya kay Josue, sabi niya, para maging matagumpay ka sa lahat ng lakad mo, makapasok kayo sa lupang pangako, di ba? Basahin mo ang salita ng Diyos, bulay-bulay mo araw at gabi. Di ba? Yung mission mo na gagawin, magiging matagumpay ka. Yung pala yun, hindi pala yan pagiging sa material thing pala yan. Kaya pala tayong mga tao, merong ano tayo? Amal to? Meron tayong mission na tinatahak dito sa mundong ito. Kaya makita mo, pag hindi mo binabasa ang Bible, come and go ka lang. Mamumuhay ka lang dito, mag-aaral ka, magtatrabaho ka, mag-aasawa ka din, tapos mamamatay na, ganun, diba? Nagsimula ka sa Diyos, babalik ka rin sa Diyos eh. Kaya ang Diyos, merong misyong pinagagawa. Hindi lang, nilikha ka rito nang walang kwenta. Ang tao nga, nilikha niya, espesyal sa lahat eh. Di ba? Nilikha niya tayo espesyal sa lahat. Kaya, nung nilikha niya tayo, merong mission ang Diyos para sa ating lahat. Na katulad kay Moses, kay Joshua, ang mission na ipinagawa ng Diyos sa kanya, Joshua, dahil namatay na si Moses, ikaw ang papalit sa kanya. Para kayo makapasok sa lupang pangako, maging matatag ka, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Pagdating doon sa 8, sabi niya, para mangyari yan, basahin mo yung salita ng Diyos, araw at gabi. Sabi niya, magtatagumpay ka sa lahat ng mga misyon o pinagagawa ko sa iyo. Yun yung ibig sabihin ng prosperity. Di ba? Yung pagiging prosperity na binabanggit. Kaya nga sabi nga po rito, kung pagbabulay-bulayan ng salita ng Diyos at sundin niya ito, susundin niya ito, bibigyan siya ng Diyos ng tagumpay sa pagtubad sa misyon na kanyang itinalaga. Amen. Kaya nga sabi rito, ang prosperity sa Joshua 1:8 ay nangangahulugang tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa pagtupad ng kanyang kalooban. Amen. Kaya makita natin, yung mga misyon natin sa buhay, sabi, doon tayo pagtatagumpayin ng Diyos. Amen. Kaya dito makita natin ang tao, diba? Kaya nga, natatandaan ko, binanggit ni Pastor Rasiado, pag wala ka ng mission sa buhay na ginagawa dito sa mundo, malamang kunin ka na ni Lord. Diba? Ano pa, purpose mo ba nandito ka sa mundo? Kakalat-kalat ka lang dito. Diba? Ano niya lang yung pananaw niya lang. Pero nakita natin, makatotohanan eh. Diba? Ang tao merong mission. Ako, ang opinion ko, diba? At tinignan ko muna yung definition ng mission.
Ayan. Tinignan ko yung definition sa Merriam-Webster. Ang definition niya, yung dalawa nakita ko, specific task with which a person or group is charged. A mission is a specific task, purpose, or assignment that a person, group, or organization. Merong pinagagawa sa atin ng Diyos na mahalagang bagay sa mundong ito. Pangalawa, calling or vocation. Ibig sabihin yan, yung tinawag ka ng Diyos, di ba? Pagkatawag ng Diyos sa atin. Dito, halimbawa, ito yung, kaya nga nakita ko rito, ang aking opinion, dalawa yung mission na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? Nawala. Di ba? Yung unang mission pinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? Ito po. Kuya, ikaw, ayan naman. Ayan. Una, yung mission para sa kapwa-tao. Yun yung nakita ko. Ito yung, in my opinion, dalawa yung mission na nakita ko na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Sabi rito, una, sa Exodus 35, 31, 32, kanyang pinuspo siya ng Espiritu ng Diyos, ng kakayahan, katalinuhan, kaalaman at kausayan sa lahat ng sari-saring gawain upang gumawa ng magagandang dibuho, gumawa sa ginto, pilak at sa tanso. Dito makikita natin mga kapatid, ako'y naniniwala na walang nilikhang bobo ang Diyos. Lahat tayo merong kakayahan, meron tayong katalinuhan. Iba-iba lang yung binigay sa atin ng Diyos. Diba? Kaya ako naniniwala, meron tayong kanya-kanyang skill. At itong skill na to na binigay sa atin ng Diyos, ito yung gagawin mo na mission mo para sa tao. Diba? Halimbawa, tignan mo, yung mga engineer, ang mission niyan, diba? Yung mga civil, gumawa sa mga bahay. Diba? Tignan nyo, diba? Nung mga bata tayo, pag mga bata, tinatanong tayo, ikaw, paglaki mo, ano gusto mo? Gusto ko po maging doktor. Bakit? Kasi gusto kong maggamot yung may sakit. Diba? Yung mission ng doktor, maggamot yung sakit. At bakit? Yung binigay na talino, skill sa'yo ng Diyos, maging magaling ka sa science, kaya naging doktor ka. Yan ba? Gusto kong maging teacher para makapagturo sa mga bata. O yung mission mo, turuan yung mga bata. Diba? Yung mga bata, pag tinanong, gusto kong maging pulis para mahuli ko yung mga congressman. O, di ba? Ganun, di ba? Makita natin talagang di ba? Mahuli yung mga contractor. Di ba? Makita natin, di ba? Merong mission lagi eh. At yung mission na yon, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang kakayahan. Hindi tayo pare-parehas. Di ba? Merong magaling magkarpintero, merong magaling sa math, merong magaling sa English, merong magaling sa Pilipino. Diba? Iba-iba eh. Tapos yung kakayahang yon, gagamitin mo yung magkakaroon ka ng profesyon, magagamit mo, maitulong mo, hindi lang sa sarili mo, doon din sa ibang tao. Di ba? Kaya makita natin, di ba? Sabi nga, pag binasa mo yung Bible, katulad ni Joshua, yung mga mission niya na pinagawa sa iyo ng Diyos, magiging matagumpay na engineer ka. Magiging matagumpay na teacher ka. Magiging matagumpay na karpintero ka. Di ba? Kaya makita natin, pag kasi makita natin, di ba? Yung binasa natin sa unang lahat, ang ganda ng mga itinuturo ng Biblia eh. Kaya magagampan na mo yung lahat ng mga iyon. Amen? Kaya makita natin yung unang mission. Pangalawang mission, Jason, lipat mo na nga. Mukhang, yan. Ang mission para sa Diyos. Sabi rito, 1 Corinthians 12:4-6, iba't ibang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob. Tignan nyo, di ba? Yung kaloob na binigay, di ba, yung skill natin, sino nagbigay nun? Kanina binasa natin yung espiritu ng Diyos. Dito makita natin, yung mga kaloob naman ng mga spiritual, ang espiritu rin ng Diyos ang nagbigay. Isa lang daw yun, sabi niya, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob. Sa mga ito, iba't ibang mga paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't ibang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa niyon. Kaya dito makikita natin, dito sa church, ito naman, yung mission natin para sa Diyos, di ba? Yung tayo ay maging usher ka sa church, yung iba nagiging pastor, yung iba nagiging light group leader, yung iba yung mission niya yan, ginagampanan natin yan. Binigyan ka ng talento ng Diyos para gampanan mo yan para sa kanyang kaharian. At magiging matagumpay ka dyan sa pagiging light group leader mo, sa pagiging department head natin, sa pagiging minister mo ng church. Magiging matagumpay ka dyan pag binabasa mo lagi yung salita ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga ng Panginoon, next kuya, sabi dyan,
hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Sabi niyan, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at mabunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan na ibibigay sa inyo. Kaya makita natin, tayo pong may mga misyon sa buhay, meron tayong mga kaloob na binigay ang Diyos sa atin, tayo'y pinili ng Diyos, alam niya, magagampanan mo yan eh. Magagampanan. Kaya makita natin mga kapatid, yung dalawang misyon na yan, makakamtan natin yan kapag lagi natin binabasa yung Biblia. Amen? Kaya sana po, yung mga nag-comment kanina, malaki ang maitulong po sa inyo. Hindi na siya magiging strict requirements. Hindi na siya pabigat sa'yo. Diba? Hindi ka na magiging, biro mo, napakaganda pala pag binabasa mo yung Bible. Ang laki pala na magiging impact sa buhay mo. Hindi lang sa secular na buhay mo, pati sa spiritual na buhay mo. Magkasama na yon. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang sabi po ng Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen? Kaya makita natin, yung Bible na binabasa natin, hindi lang binabasa yan, pinamumuhay din yan. Kasi wala ring saysayan, binasa mo yan, hindi mo rin ginawa, wala ring nangyari sa buhay. Basa ka lang ng basa, hindi mo pinamumuhay, wala rin. Hindi ka lalago, hindi lalawak ang kaalaman mo. Hindi magiging mabisa at buhay ang salita ng Diyos kapag ganun lang, hindi mo pinamumuhay. Kaya ipinamumuhay yan. Kung ano yung sinabi ng Bible, gawin mo yon. Di ba? Hindi yung binasa mo nga, binulay-bulay mo, hindi mo naman ginawa. Di ba? Wala ring saysay po yung mga bagay na yan. Amen. Sa ating bottom line, amen, nasanay tayo kay Pastor Gerald, no? Next slide, kuya. Sabi ito sa ating bottom line, maging bahagi ng inyong buhay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag kalitaan itong basahin araw-araw upang sa araw ng paghuhukom, mabasa ng Diyos ang iyong pangalan na kasamang nakasulat sa aklat ng buhay. Yun, sarap, no? Na makita natin na pagdating ng araw, di ba? Alam naman natin, yung mga nasa aklat ng buhay, yun lang yung mga kasama ng Diyos eh. Di ba? Ang sarap na pagdating ng araw, di ba? Jess Tapalya. Pasok. Di ba? Wow, sarap, oh. Di ba pag graduation lang, pag tinatawag, ito sa langit na to, di ba? Mario Mateo, sa kabila ka. Wala yung pangalan mo eh, di ba? Wala yung pangalan, wala. Di ba? Joke lang yan tayo. Yan, di ba? Mervin Burse. Ano yan? Yung utang mo, bayaran mo raw. Di ba kayo makita lang, di ba kapatid? Ang sarap, di ba, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, maging bahagi ng buhay natin to. Para pagdating ng araw, mawala na tayo sa mundo, ang sarap, nandun yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Babasahin ng Panginoon, di ba? Pangalan natin. Amen? Sige tayo po lahat ay tumayo. Tawagin po natin yung ating usher para ibigay yung ating communion. Tayo po'y darako